May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipinalangin niya o nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, bilang mga tao, alam po nating lahat na tayo po lahat ay apektado sa sumpa ng kasalanan, at hindi dahil po diyan hindi po maiiwasan na dumarating po tayo sa punto na tayo po lahat ay tinatamaan ng mga sakit at karamdaman. So yung sakit at karamdaman, alam natin na hindi naman yan orihinal na nasa kasama sa nilikha ng Diyos, pero dahil po sa nagkasala yung ating mga ninunong si Eva at si Adan, nagsimula po ang sakit, karamdaman at pati ang kamatayan na kumalat sa sanlibutan at naapektuhan po ang buong sangkatauhan. So ito po ay karanasan, maging ikaw man po ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Mapa ikaw ay Kristiyano o hindi, lahat po tayo ay nagkakasakit. Yan po ang realidad ng buhay. Ang pinagkaiba nga lang po bilang mga mananampalataya ay yung atin pong sakit at karamdaman na nararanasan po dito sa mundong ito ay pawang may katapusan. So isang araw, alam po natin sa turo ng banal na kasulatan, bibigyan po tayo ng ating Panginoon Diyos no, tinatawag na maluwalhating katawan o sa Ingles ay glorified body, at iyan po ay mararanasan po natin sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Itong glorified body po na ito ay hindi na nagkakasakit, ito po ay wala ng kahinaan, ito po ay mararanasan ng bawat mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya may katapusan po ang sakit at karamdaman sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Sa kabilang banda naman po, yung mga hindi mananampalataya, yung mga sakit at karamdaman na nararanasan po nila sa sanlibutan habang sila ay nabubuhay, ay masasabi po nating patikim pa lang sa walang hanggang sakit at karimari-marim na karanasan na mararanasan po nila sa araw ng Panginoon, sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Now, kung yung sakit po o karamdaman po ay natural na nararanasan ng lahat ng tao, tayo man po ay mananampalataya o hindi, ano po yung tinuturo ng banal na kasulatan na kailangan po nating gawin sa tuwing tayo po ay nakakaranas po nito? Sa talata pong ating pinag-aaralan ngayon, makikita po natin dito yung pagtuturo ni Santiago sa mga mananampalataya po na gaya po natin na dapat po nating gawin sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng mga sakit at mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. So dito po, maaral po natin na isa po pala sa dapat po nating maging tugon ay ipagbigay alam po natin sa ating pastor o yung tinatawag ditong matanda sa iglesia. No? Mamaya papaliwanag ko yung ibig sabihin niyan. Ipagbigay alam daw po natin sa ating pastor ang ating pong karamdaman upang tayo po ay kanyang maipanalangin. Kaya naman po yung main idea ng sermon po natin ito sa gabing ito, mga kapatid, ay hinihikaya tayo ng salita ng Diyos na sabihin sa ating pastor yung atin pong mga prayer request. So yan po yung diin ng sermon po na ito na gusto kong malinawan po natin sa pagtatapos po ng ating sermon mamaya. So, nilawakan ko po, kung mapapansin ninyo, hindi ko lang po nilimitahan sa sakit at karamdaman, which is the main issue dito sa verse 14 ng James chapter 5, dahil naniniwala po ako na hindi lamang naman po yung physical na karamdaman na ating nararanasan yung kailangan nating i-prayer request, bagamat napapansin ko po sa ating mga prayer items na marami po doon ay may kinalaman sa sakit at karamdaman, pero bilang mga mananampalataya, ang primary concern po natin ay mga bagay na espiritual, at sana yun po yung nag-occupy ng ating mga prayer request maging sa atin pong pastor. Now, mga kapatid, gusto ko lang i-clarify na hindi po ito nangangahulugan na ito lang po yung dapat po nating gawin, lalo na kapag nagkakasakit tayo, no? Ibig sabihin ba kayo kung ma-misinterpret ninyo ako na kapag nagkasakit ako, ang gagawin ko lang magtatawag ako kay pastor at ipagpe-pray niya ako, no? Magre-request ako na ipag-pray niya ako. Far from it, yung gusto po nating idiin dito na para bagang
yung panalangin at pagtitiwala sa Panginoon ay kontra sa o kakontra ng pag-inom ng gamot at pagpapatingin sa doktor gaya ng paniniwala po ng iba. Kasi may mga maling paniniwala, ulitin ko, maling paniniwala o extreme na paniniwala ng pananampalataya na kapag ikaw ay nanalangin na sa Panginoon at nagtiwala na sa Panginoon na ikaw ay papagalingin niya sa iyong karamdaman sa pamamagitan ng panalangin, hindi ka na dapat magpapatingin sa doktor o hindi ka na dapat mag-iinom ng gamot kasi yan itanda daw, sabi nila, ng kawalan ng pananampalataya. Para bagang hindi ka nagtitiwala sa doktor. Kalokohan po, at isang malaking kamalian yung ganong klaseng paniniwala. Sapagkat alam po natin bilang mga mananampalataya na responsibilidad nating manalangin at magtiwala sa Panginoon sa tuwing tayo may karamdaman, pero responsibilidad din po nating umakto ng tama sa tuwing tayo po ay mayroong karamdaman. Alam natin, mga kapatid, na bagamat ang Diyos, maaari siyang maghimala sa ating mga pinagdadaan ng karamdaman. Halimbawa, si Arman, alam natin ang Diyos na siya ay makapangyarihan sa lahat. Ngayon din mismo, kaya niyang pagalingin si Arman, kaya niyang maghimala ng walang kahit anong tulong mula sa doktor, mula sa kahit anong gamot. Naniniwala po tayo dyan. Marami pong tala dyan sa Biblia. Pero alam po natin, mga kapatid, na may mga pagkakataon din po sa buhay ng isang tao na ang Diyos gumagamit po siya ng mga pamamaraan. At yung mga pamamaraan po na yan, kadalasan, gumagamit po ang Diyos ng mga gamot, gumagamit po siya ng mga doktor para tugunin po yung ating mga panalangin para sa atin pong karamdaman. So kung maalala nyo po si Timoteo, isang klasikong example po niyan, nung siya po ay mayroong sakit sa tiyan, sumasakit po yung tiyan ni Timoteo, kung babasahin nyo yung aklat ng mga kay Timoteo, sulat ni Apostol Pablo, hindi sinabi ni Apostol Pablo sa kanya na Timoteo, magtiwala ka lang sa Panginoon, ipag-pray mo lang yan at mawawala na ang sakit na iyong nararanasan. Alam niyo po ginawa ni Apostol Pablo? Pinayuhan niya si Timoteo na uminom ka ng kaunting alak para maibsan yung iyong sakit na nararamdaman. So, by the way, baka ma-misinterpret ako ng mga kabataang naririto. Pastor, pwede po pala maglasing. Ang sabi ho sa talata, kaunting alak. Kasi nung time na yon, marumi yung tubig at yung alak ay gapatak lang yun. In fact, nilalagay sa tubig para po ma-disinfect yung mga tubig na iniinom po nila. Kasi hindi naman po kamukha natin ngayon na may tinatawag ng purified water, yung iniinom nila, may mineral water. So, nung araw po, wala pang ganon. So, ginagamit nila yung alak para i-disinfect yung kanilang inumin. So, makikita natin ho doon, mga kapatid, na pinayuhan din ni Apostol Pablo yung kanyang anak sa pananampalatayang si Timoteo na uminom ng gamot. In that particular case, uminom ng kaunting alak kasi wala pa namang ibang gamot nung panahon na yon na kamukha na nabibili ngayon sa butika. So, hindi po kontra. Gusto ko lang pong iklaro po yan, dahil ayaw ko nang meron ditong lumala yung karamdaman dahil sa maling paniniwala na yung pagpapatingin sa doktor at yung pananampalataya ay magkakontra o yung pananalangin ay magkakontra. Maling-mali po yan at hindi po yan sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. So, ino-honor po ng Panginoon yung atin pong pag-akto ng meron pong isip at responsibilidad sa tuwing tayo po ay dumaranas ng karamdaman. So, ngunit yung atin pong pagpa-prayer request sa ating pastor ay isa po, mga kapatid, sa tinuturo ng Bible na isa sa pangunahin po nating dapat gawin, lalo na po sa tuwing tayo po ay merong pinagdadaanan o partikular, meron tayong dinadaan ng karamdaman sa ating mga buhay. So, ganyan po yung makikita natin dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan po ngayon. So, again, ulitin ko hindi ito yung only way na kailangan natin gawin, but this is one of the ways na kailangan po nating maging tugon every time na meron tayong pinagdadaan ng sakit. I-request natin sa elders or pastor yung atin pong karamdaman para ito ay kanyang mapanalangin. So, ganyan po yung makikita natin dito po sa talatang ating pinag-aaralan ngayon. By the way, mga kapatid, disclaimer lang,
ito po yung masasabi kong isa sa pinakamahirap na talata na atin pong pag-aaralan dito sa Aklat ng Santiago. In fact, maraming mga Bible scholars, mga theologians na tinatawag ang iba-iba po yung opinion dito po sa verse 14 na atin pong pag-aaralan ngayon. Pero sa awa ng biyaya ng Panginoon, sisikapin po natin itong ipaliwanag at maipakita po sa inyo kung bakit po mahalaga ang pagpe-prayer request sa inyo pong pastor. So may dalawa lang po akong katanungan sa talata pong ito na susubukan pong sagutin upang masagot po yung mga tanong na maaaring gumugulo sa inyong isipan nung binasa po natin yung ating teksto kanina, at maipakita rin po sa inyo kung bakit mahalaga po ang pagpe-prayer request sa atin pong pastor. In our case, sa akin, dahil wala pa naman po tayong ibang pastor sa iglesia. So yung unang katanungan po, mga kapatid, number 1 ay bakit kailangan tawagin ang pastor? So, yan yung unang tanong na gusto nating sagutin. Bakit kailangan tawagin ng pastor? No? Pwede namang pag-pray ko na lang sa sarili ko. Ano? Pangalawa, para saan yung langis? Diba? Napansin nyo sa talata, after nung sabihing dapat daw i-request sa pastor, prayer request sa pastor, napahiran daw niya ng langis. So, para saan yun? So, yan po yung ating mga pag-aaralan susubukan sagutin sa mga oras na ito. So, number 1 na tanong, bakit kailangan tawagin ang pastor? So, maaaring sinasabi ng iba, di ba pwede na tayo na lang po rekta manalangin sa Panginoon? No? Ba't kailangan pa natin tumawag ng pastor? Hindi ba dinirinig din naman po ng Panginoon yung ating mga panalangin, maging tayo po ay mga ordinaryong miyembro ng iglesia? Yung anlagay ba yung panalangin lang ng pastor ang dinidinig? Yung po ba ibig sabihin kaya kailangan pong tawagin ng pastor? O bakit kailangan pa kaya talagang tawagin ng pastor? Dito po sa talatang ating pinag-aaralan. Pero yun po kasi yung malinaw na utos ko dito. No? Kung babalikan nyo yung talata sa verse 14 na sabi, may sakit baga ang sino man sa inyo? Ano daw ang gagawin? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia. So baka naiisip nyo dito si Nanay Lode o kaya si Nanay Lydia, no? Pagka may sakit, tawagin daw natin yung matanda, ano? Pero mga kapatid, gusto kong klaruhin na kapag po sinabing matanda sa Bible, ano, kadalasan hindi naman ito literal na pumapatungkol sa mga literal na matatanda ang edad, ano, sa iglesia. Yung matanda o sa English ay elder ay kasing kahulugan ng pastor sa Bible. Kung pag-aaralan po natin yung Bible, yung mga matatanda po at mga pastor ay ginagamit yung mga terms na ito interchangeably. So, ibig sabihin, mga kapatid, minsan yung mga pastor, tinatawag silang elder or matatanda. Minsan naman, tinatawag silang bishop, kagaya lang po na pinaliwanag ko na po sa inyo nung nakaraan. So, yung bishop, pastor, at elder, iisa lang pong opisina yan sa banal na kasulatan. So, yung matanda na binabanggit po dito ay pumapatungkol po sa mga pastor ng iglesia. Kaya bilang patunay, mga kapatid, hayaan nyo mag-cite tayo na ilang mga talata. Doon po halimbawa sa Tito, kabanatang 1 talatang 5 or Titus chapter 1 verse 5, mababasa po nyo dyan na si Apostol, na inatasan po ni Apostol Pablo si Tito. No? Si Tito ay pastor sa Creta para po mag-ordina ng mga matatanda or elders sa iglesia. At after po niyang ipaalala kay Tito yung kanyang tungkulin na mag-ordina ng mga matatanda sa iglesia, ay ang sinabi po niyang mga kwalifikasyon ay mga kwalifikasyon ng isang pagiging o ng isang pastor. So dito nagpapakita, mga kapatid, na yung elders at yung pastor sa Biblia ay isa lamang opisina sa iglesia. Gayan din po yung mababasa natin sa Gawa 20 talatang 17, kung saan tinawag po niya ni Apostol Pablo diyan yung mga elders o yung mga matanda sa iglesia sa Efeso, at nagbigay po siya ng mga bilin. Kung babasahin niyo yung buong Gawa 20, makikita niyo diyan na nag-iyakan pa sila kasi maaaring iyan na nga yung huli nilang pagkikita. So ganun sila ka-close, ano? So nung nalaman nilang aalis na si Apostol Pablo, no, tayo kaya mag-iiyakan kaya tayo kapag kinailangan na natin maghiwa-hiwalay, no? So dito nag-iyakan sila, no? At nagbilin si Apostol Pablo sa mga elders, no? Dito sa verse 17, mga matanda
At mapapansin nyo po, kung tatalong kayo sa verse 28, ang isa sa mga bilin niya ay pagpastoran ang iglesia. So dito makikita natin ulit na yung elders o yung matanda sa Bible ay kasing kahulugan ng mga pastor sa iglesia. So yan. So kailangan klaro muna yan, ano? Sa makatuwid, yung mga pastor po, I really believe, yung inuutos dito ni Santiago, na dapat nating tawagin kapag po meron tayong mga kapatid o tayo mismo ay nakakaranas ng karamdaman. So wala pong tatawag kay Nanay Lode, wala pong tatawag kay Nanay Lydia, kasi hindi po sila yung pinatutungkulan po ditong matanda sa verse 14. No? Now, bakit po ba kailangan ipatawag yung mga pastor, yung mga membro po ng iglesia na may sakit? May ilan po akong nakitang mga practical na dahilan, mga kapatid. Una po ay dahil sa epektibo ang kanilang panalangin. So bago magtaas po ang inyong kilay, nako, epektibo ba talaga? Hayaan niyo pong paliwanag ko po muna. Now, mga kapatid, hindi ko po ibig sabihin na hindi nagmimintis yung panalangin ng pastor. Hindi ko po ibig sabihin na lahat po ng ipinapanalangin ng pastor natutupad. O kaya kung sa context na ito, gumagaling, o yung mga may sakit. Lahat naman po ng panalangin natin, mga kapatid, nakadepende pa rin palagi sa kalooban ng Panginoon. Ano po? So, hindi ko rin po ibig sabihin dito na yung pastor lang yung may karapatang manalangin, sapagkat sisirain po nito yung maraming mga talata sa Biblia. Halimbawa, yung pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa Lord's Prayer. Kung maalala ninyo doon, tinuruan niya yung kanyang mga alagad kung paano dapat manalangin. At yun po ay dinisenyo ng Panginoon hindi lamang para sa mga pastor, kundi sa lahat ng tagasunod ni Kristo. So, hindi po yun ang ibig sabihin dito, mga kapatid, na yung pastor lang ang inatasang manalangin ng mga may sakit. Pero, hindi ho natin may aalis na may taglay po na bisa yung panalangin po ng mga pastor dahil po sa kanilang katawagan at pagiging makadiyos, generally speaking. Hindi ko po sinasabing perpekto, pero generally speaking, yung mga pastor po ang tinawag ng ating Panginoon Diyos para po sa isang mahalagang tungkulin. At ganyan po yung makikita natin, halimbawa sa context, kung bakit po nasabing epektibo ang panalangin ng pastor. Kung titignan natin, kung tatalon tayo sa verse 16, iwan po natin yung verse 14, ang sabi diyan sa verse 16, mapagpahayagan o mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipinalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So yung taong matuwid po dito, mga kapatid, considering po yung immediate context, yung pinakamalapit na talata dito, ay pumapatungkol po doon sa matatanda o mga pastor sa iglesia. Doon sa verse 40. Now, this doesn't suggest na hindi nagkakasala yung pastor, kaya tinawag siyang matuwid. So alam ko po sa sarili ko na hindi ako perpekto at may mga kasalanan din po tayong nagagawa. Kahit po pastor kami, mga kapatid, meron din po kaming mga kahinaan, nagkakasala pa rin po kami. And this doesn't also mean na yung mga pastor lang po yung ang matutuwid, in a sense na silang lang po yung itinuturing po na matuwid sa harapan ng Diyos by virtue na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung ating mga kasalanan. Obviously, mga kapatid, hindi lang po yung pastor yung inaring ganap o yung mga pastor yung inaring ganap o itinuring na matuwid ng Diyos, kundi yung bawat sumasampalataya kay Kristo. So may posisyon man po siya sa iglesia o wala, pastor ka man o hindi, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay tinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos na para bagang hindi ka nagkasala. So kung gayon, mga kapatid, ito po pala ay pwede namang applicable naman sa lahat. Bakit po itinuturing na mas mabisa ang panalangin ng pastor dito po sa talatang ito? Kung lahat naman po pala tayo na sumampalataya, pantay-pantay po ang tingin ng ating Panginoon. At lahat po tayo matutuwid sa kanyang harapan dahil kay Kristo. No? So maganda po yung komento po dito ni Samuel Emadi sa isa po niyang article na sinulat sa Gospel Coalition website. Ang sabi niya, pakinggan niyo po, and I quote, "Given the qualification for elders, 1 Timothy 3:1-7, and their responsibility to model godliness
for the congregation, 1 Peter 5 verse 3, the elders in your church should be above reproach, and you should invite their intercession. End of quote. So in other words, dahil alam po natin na yung pastor ng iglesia, generally speaking, ay lumalakad ng may kabanalan at kalugod-lugod sa Diyos, makakatulong po na i-request po natin sa kanila na ipag-pray po tayo dahil dinidinig po ng Diyos sa ang panalangin ng isang matuwid. So yun po yung argumento po dito. Hindi ibig sabihin na hindi naman dinidinig ng Panginoon yung inyong mga panalangin, pero sinasabi ho dito na dinidinig ng Panginoon yung panalangin ng matuwid, particularly ng pastor. So in that sense, epektibo ang panalangin ng pastor, pero ultimately again, nakadepende pa rin po ito sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hindi po sa lakas ng ating pananampalataya. Okay? So I hope na yan po yung una nating maklarify po dyan. So pangalawang dahilan po na nakita ko sa talata, bakit tinatawag po yung pastor kapag po tayo may sakit? Sapagkat ito po ay tanda ng pagtitiwala natin sa Diyos. No, yamang yung mga pastor po ay nagre-represent sa Diyos na namumuno sa kanyang iglesia. Ang pagtawag po sa kanila sa tuwing tayo po ay may pinagdadaan ng karamdaman ay isa din pong tanda ng paglapit at pagtitiwala po natin sa Diyos. So mas mainam pong tawagin na lang yung pastor, mga kapatid at mga minamahal, kaysa tumawag po tayo ng mga albularyo, magpatawas po tayo, na kung aaralin niyo po yung Biblia, mga kapatid, walang tinuturo ang Biblia na kapag tayo may karamdaman, lumapit tayo sa mga manggagaway at mga gumagamit ng kung ano-anong salamangka para po tayo ay gamutin. In fact, kung magbabasa lang kayo ng Bible, kinamumuhian ng Diyos yung mga gumagawa po niyan. At yamang alam natin kinamumuhian ng Diyos. In fact, sa Old Testament, pinapatay ng Diyos yung mga taong nagsasagawa po niyan. Ano po? Bakit po tayo lalapit doon sa mga taong kinamumuhian ng Diyos? So, hindi po yan ang kalooban ng Biblia. Hindi po yan tanda, mga kapatid, ng pagtitiwala sa Diyos. Ano masasabi mo bang pagtitiwala sa Diyos? Yung paglapit mo sa mga ayaw ng Diyos. Di po ba? So, kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, susundin po natin yung kanyang kalooban na nakasulat sa Biblia. Ano po ba yung isa sa dapat nating gawin kapag tayo may karamdaman ay tinuturo ng verse 14? Ang sabi, ipatawag yung pastor at ipanalangin siya. Yun lang. Ano po? Yun po yung turo ng Biblia, na dapat po nating gawin. So ito po ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos, sapagkat ulitin ko, yung pastor ay nagre-represent ng Diyos sa kanyang iglesia bilang taga-panguna po nito. So, pangatlong dahilan na nakita ko po ay sapagkat ito ay tanda ng pagkakapatiran. No, yung pagpapatawag sa pastor, sa tuwing tayo may sakit, ay tanda ng pagkakapatiran. Bilang pinagkaisa po ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo pong mga miyembro ng iglesia may hahalitulad na po sa isang pamilya. So, I believe yan po yung aking kinilaro sa inyo sa membership class pa lamang po. Tayo pong lahat ay magkakapamilya dito po sa iglesia dahil kay Kristo, at dapat po nararamdaman po natin yung presensya ng bawat isa, hindi lang po sa mga panahong masaya tayo, kundi maging sa mga panahon na tayo po ay may mga pinagdadaanan o mayroong mga sakit na nararamdaman. And the least na pwede po nating magawa sa isang kapatid na may sakit ay siya po ay ilapit po natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. At yamang ang pastor ay isa din sa mga miyembro ng iglesia. Every time na lumalapit tayo sa kanya at sinasabi natin sa kanya ang atin pong prayer request, yan po ay nagpapakita ng atin pong pagkakapatiran. Nagmamalasakatan po tayo. Sa case ng pastor, nagmamalasakit siya sa miyembro ng iglesia sa pamamagitan ng panalangin. Sa case naman ng miyembro, pinapakita niya ang kapatiran dahil sinasabi niya sa kanyang pastor yung kanyang mga pinagdadaanan, at nagpapakita na hindi lamang siya naririto maging sa panahon ng kasayahan at maging sa panahon ng kalungkutan at karamdaman. So, mga kapatid,
hindi po kasi magandang ugali po yung gusto nating palaging ipino-project na okay lang po tayo o kahit hindi naman po talaga tayo okay. Ano? Maganda po maging honest tayo kapag tayo may pinagdadaanan. Okay lang na umiyak tayo, okay lang na sabihin natin sa pastor na hindi talaga tayo okay, ano, na talagang tayo may pinagdadaanan sa buhay. Ano? Minsan kasi kaya ayaw natin sabihin, umiiral yung ating pride. Gusto natin ipakita palagi na malakas tayo at hindi tayo nanghihina. But in reality, sa buhay pananampalataya natin, dumarating po talaga sa punto na tayo ay vulnerable, na tayo po ay nanghihina, na tayo nasasaktan, na tayo po ay nangangailangan ng tulong. Okay? At isa sa tulong na pwedeng gawin ng pastor ay ipanalangin po tayo. So wag po tayo mahihiya na ilapit po, sabihin po sa ating pastor, in our case sa akin, kung meron man po tayong mga dinadaanan sa iglesia o sa ating personal na buhay. Sa panghuli pong dahilan kung bakit kailangan nating tawagin yung pastor sa tuwing tayo po ay may karamdaman ay sapagkat ito po ay isang paraan para malaman ng church ang inyong mga pangangailangan. So hindi po natin ito makikita sa talatang ating pinag-aaralan ngayon, pero ako po ay nanggagaling sa practical na aspeto, mga kapatid. Bilang isang tao na may pinagdadaanan sa church, na may sakit, na wala pong kakayanang maipagamot yung kanyang sarili, halimbawa, at kadalasan nahihiya po siyang sabihin ng rekta sa mga members ng church kasi hindi naman niya masyadong kaklose yung iba, o baka ma-judge siya na nananamantala. So yan naman yung mga dilema. So yung pastor po bilang tagapanguna at tagapangalaga ng iglesia, siyang kikilatis dun po sa pangangailangan ng kapatid na naranas ng sakit, para pag nakita niyang karapat dapat itong tulungan at yung kanyang pangangailangan ay talagang walang ibang pwedeng tumulong sa kanya, ang pastor po ang kadalasan nagbe-bring it sa attention ng mga members sa church. So mahalaga pong makilatis muna po ng pastor bago ito dalhin sa iglesia, dahil may mga pagkakataon po kasi na yung mga miyembro po ayaw man natin sa hindi, may mga pagkakataon na parang inaasa na lang ng miyembro yung kanyang mga pinagdadaanan sa magagawa ng kapatiran at ayaw na po niyang gumawa ng paraan para sa kanyang sarili. Parang kapag po palagi na lang nating sinasalo yung miyembro, tinuturuan lang po natin siyang maging tamad at hindi magtiwala sa Panginoon, kundi magtiwala sa magagawa ng mga kapatiran. So imbis na magtiwala sa Diyos na kayang gumawa sa kanyang mga buhay. So mapapansin niyo mga kapatid, may times na agad-agad sinasaklolohan po natin yung ating mga kapatid. Pero may mga times na sinasadya po nating tiisin muna. At wag po kayo magtatampo kapag po ginagawa natin yon, sapagkat gusto ho nating magturo na hindi kayo sa tao tumingin, kundi sa Diyos. Hindi kayo sa tao humingi ng tulong o ng pag-aruga, kundi sa Diyos. At discretion po ng inyong lingkod, ng church, kung kaya po, na tayo po ay tulungan kung kinakailangan po talaga. Minsan naman po, may mga prioridad, na dapat po tayong unahin. Sino ba yung uunahin natin? Yung isang kapatid na nakataya na yung kanyang buhay, o yung isang kapatid na meron lang namang sipon, halimbawa, o kaya naman sumakit lang yung buhok. So, sino ba yung kailangan nating unahin sa dalawa? Limitado lang naman ang ating mga resources. So, siyempre, uunahin po natin yung mga kapatid po natin talagang kinakailangan ng mas higit na tulong. Hindi ko naman po sinasabing hindi nyo kailangan ng tulong, pero tinitingnan natin yung mas nangangailangan ng tulong. Kaya may mga pagkakataon po talaga na hindi po lahat natutulungan, pero lahat na ipapanalangin. Lalo na po, ang pastor ninyo hindi naman mayaman, hindi naman ang church hindi din naman mayaman. So may mga pagkakataon po talaga na ganon. Pero mga kapatid, ang pagtuturo dyan, magtiwala po tayo sa Diyos. Siya po talaga ang mayroong magagawa para tugunan yung ating mga pangangailangan. Instrumento lang po yung pastor, instrumento lang po yung church. So I hope nasagot po natin yung mga dahilan kung bakit
ini-encourage po dito ni Santiago na tawagin natin yung mga pastor sa tuwing tayo po ay may karamdaman upang tayo po ay mapanalangin. So ulitin ko lang, baka ma-miss natin mga kapatid. Hindi po ibig sabihin ito na hindi na tayo magpapagamot, hindi na tayo mag-iinom ng gamot kapag naipanalangin na tayo ng pastor. Pero isa yon sa pwede nating pangunahing gawin. Maliban sa ipanalangin natin yung ating mga sarili, mag-request din tayo ng prayer sa iba, lalo na sa ating pastor, dahil po sa mga dahilan na nabanggit ko po kanina. Huwag niyo pong sasarilinin sapagkat sumusuway tayo sa utos ng salita ng Diyos na malinaw na pinapatawag po yung mga pastor every time na tayo po ay mayroong pinagdadaanan. Now, ang isa pa pong kakaibang nakikita natin dito sa talata na gusto nating sagutin ay yung tanong na para saan yung langis. Nakita niyo po ba sa verse 14? Balikan po natin yung verse 14. Ano sabi diyan? May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya yung mga matanda sa iglesia at ipinalangin nila siya. Ang sabi ang gagawin, napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. So para saan po yung langis na ipapahid daw ng isang pastor sa may karamdaman niyang kapatid sa iglesia? Mahirap pong sagutin yung tanong po na yan sa totoo lang. In fact, iba-iba po yung paliwanag dito ng mga Bible scholars at theologians sa atin po pagbabasa-basa. May mga naniniwala po na ito po ay sakramento na dapat gawin ng isang taong mamamatay sa isang taong mamamatay na upang ihanda po siya sa kabilang buhay, o yung tinatawag po ng mga Katoliko na extreme unction. So, yung mga sa Catholic Church po pala, kapag mamamatay na yung isang tao, papatawag nila yung pare, papahiran ng langis. Yun po pagpahahanda sa tao ko yun sa susunod na buhay. So, sa kabilang buhay. So, yun po yung interpretasyon ng mga Katoliko, pero hindi ko po yung pinapaniwalaan, hindi natin yung pinapaniwalaan na yun yung tamang interpretasyon. Kasi kung babasahin po natin yung verse 14, hindi po niyan tinuturo na papahiran ng langis yung isang tao para dahil siya'y mamamatay na at hinahanda siya sa pangalawang buhay. Kung mapapansin nyo, tinatawag yung pastor at papahiran siya ng langis para sa pagalingin yung kanyang karamdaman. Hindi po para sa patayin. So, mali po yung interpretasyon dyan ng mga Katoliko, I'm sorry to say. Pangalawa, may mga naniniwala naman po na ito po ay alinsunod sa tinatawag na ceremonial law ng lumang tipan kung saan yung mga meketong po, kung babasahin nyo yung Leviticus chapter 14, kinakailangan po ng pahiran po sila ng langis para sila po ay maging ceremonially clean. However, may duda po ako sa ganitong interpretasyon dahil kung babasahin po natin yung talata, mapapansin natin dito na yung may sakit po dito na nakaratay na hindi na po kaya, ay nakaratay na at malala, hindi na nga niya po kaya pumunta sa pastor, kaya kailangan po na yung pastor yung pumunta sa kanya. So, gano'n na katindi. So, I think hindi ito tungkol lang sa sakit sa balat na pwede naman sanang makalakad yung tao. So, may mga naniniwala naman po na yung paglalagay po ng langis dito ay makalumang paraan po ng panggagamot sa mga taong nakaranas po ng pangbubugbog at pagmamaltrato. So, yung langis po pala, kung pag-aaralan natin yung culture nung araw, pinanggagamot po yan sa mga pasa, mga bugbog. So sabi nila, kaya tatawagin yung pastor para pahiran ng langis yung kapatid na nabugbog, na maltrato ng amo. So, ang tanong, bakit pastor pa kailangan magpahid? Diba? Pero may din po to, may punto rin. Kasi kung titingnan natin yung context sa Santiago, Kabanatang 5, 4 hanggang 6, di ba? Naalala ninyo, pinag-aralan natin yan. May mga Kristiyano talagang minamaltrato ng amo nila. Nasasaktan physically, na may mga napapatay pa nga, sabi po dyan. So, posibleng yung langis talaga dito ay isang instrumento ng panggagamot. So, hindi naman po natin yan tinatanggi. So, pwedeng ganun din po yung ibig sabihin nung pagpapahid po ng langis dito. However, may mga di sumasang-ayon po na yun po yung langis po doon na pinapahid ay gamot para po sa karamdaman. Dahil kung uunawain po natin yung talata,
yung panggagamot po sa pamamagitan ng langis ay isang mapaghimalang paraan ng panggagamot na sinasagawa po noong araw ng mga taong may tinatawag na gift of healing. Di ba, pinag-aralan na natin to sa Sunday School. May mga tao ng first century na pinagkalooban ng Diyos ng kakayanang manggamot. Ano po? At ginagawa nila yung kadalasan, kung babasahin ninyo yung Marcos 6:13, yung mga alagad doon, binigyan ng kakayanang manggamot at pinapahiran nila ng langis yung kanilang mga ginagamot. So, pwedeng yun daw po yung ibig sabihin dito. Kasi nung panahong ito, umiiral pa yung kakayanang binibigay ng Diyos manggamot. Kasi ito yung Santiago, by the way, ang pinakamatandang talata sa Biblia, ng pinakamatandang aklat sa New Testament. So, nung time po na yun, talagang umiiral pa yung kaloob ng panggagamot sa mga tao. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na po tayo naniniwala dyan. Naniniwala tayo, nagpapagaling po ang Diyos. Opo, pero hindi tayo naniniwala na may mga tao na pinagkalooban ng Diyos na kakayanang manggamot. Ano po? Dahil nakumpleto na po ang banal na kasulatan, at wala na pong kinakailangan patunay para patunayan po ito. No? So, yung mga signs and wonders. So, yan po yung turo ng tinatawag na doktrina ng cessationism. Bagay na hindi na po natin masyadong ipapaliwanag ngayon dahil ma-off topic po tayo. So, panghuli po, may mga naniniwala po na yung pagpapahid po dito ng langis sa mga taong may sakit ay isa pong metaphor lamang o simbolismo. Okay? Yung pagpapahid po ng langis na ginagawa po ng pastor dito, simbolismo po ng pagpapalakas po ng loob at pag-comfort po sa isang kapatid na dumadaan po sa isang matinding karamdaman. Ganyan po yung paliwanag na makikita po natin, gaya halimbawa ni John MacArthur, Pastor John MacArthur, tungkol po sa talatang ito. So nakita nyo mga kapatid yung iba't ibang interpretasyon, napakarami kung ano po yung ibig sabihin dito ng pagpapahid ng langis sa isang taong may sakit. Ano? Ang tanong po mga kapatid, ano po ba talaga yung totoo? Ano po ba talaga yung tamang interpretasyon ng talata pong ito? Kinakailangan po ba nating talagang pahiran ng langis kapag may sakit si Sister Seth? Pupunta ako doon, bibili ko ng baby oil, papahiran ko yung kanyang ulo kung saan masakit. Di po ba ang turo dito? So, ang sagot po sa totoo lang, hindi tayo nakasisigurado. No, sabi ko nga, maraming mga Bible scholars, maraming theologians, ang iba't iba yung tanaw sa tamang interpretasyon po dito. Lahat po sila may biblical basis, lahat po sila mayroong dahilan kung bakit ganun yung kanilang interpretation. Pero isa lang po yung klaro sa atin dito, kahit hindi tayo makasigurado kung ano yung tamang interpretation dito, wala pong kinalaman yung langis sa pagpapagaling sa sakit ng isang tao. No? Wala pong something magical doon sa langis na ipinapahid. Ito po ay nakabatay pa din doon po sa panalangin at kalooban ng Diyos na I think yun po yung ibig sabihin doon sa huling talata sa huling bahagi ng verse 14 na sabi diyan, kapahiran sila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Diba? In Jesus name. Na ang ibig sabihin ng in Jesus name, hindi yun magic word. Ano? Yun po ay pagpapakita na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano? Mangyari nawa ang kanyang nais. Yun po ang ibig sabihin ng in Jesus name. Ayon sa kanyang character, mangyari nawa. Kasi minsan nagagamit yun parang magic word. No? Pagka nagpapagaling, in Jesus name, in Jesus, lumayas ka dito, espiritu ng karamdaman. Di ba? May mga ganyan, ano? In Jesus name, lumayas ka dito, demonyo ka. Di ba? So, hindi po yun ang ibig sabihin ng in Jesus name. Ang ibig sabihin lang yun, ayon sa kalooban ni Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos, mangyari nawa ang kanyang nais. Pero kung pepersahin niyo po ako mga kapatid, ano po ba sa tingin ko yung tamang tanaw po dito? Sa tingin ko po mga kapatid, ito po ay simbolismo lamang. Ito po yung metaphor, hindi ito literal na papahiran ng langis yung mga tao na dumadaan ng sakit, dumadaan sa karamdaman. Kundi ito po ay isa lamang simbolismo na ginagawa ng pastor ng paraan po niya ng pag-i-encourage at pagko-comfort sa isa pong taong mayroong sakit at karamdaman. So, hindi po ito literal na kailangan gawin ng pastor na magpapahid siya ng baby oil. Pero ito po ay symbolical na ginagawa ng pastor. Kung mapapansin nyo, every time may pupunta po siya sa isang taong may sakit at may karamdaman, hindi lang naman niya yun pagpe-pray.
kundi mag-i-exhort siya, palalakasin niya yung loob ng isang taong na may sakit at may times na tinuturuan niya ito ng salita ng Panginoon para lumakas ang kanyang loob at magtiwala sa Diyos. So I think yun yung ibig sabihin ng pagpapahid ng langis sa talata po ito. So kung ganito po yung tamang interpretasyon, no? Again, di tayo nakakasigurado, pero malamang mahalaga nga po na tawagin natin yung ating pastor upang tayo po ay ipanalangin at mabigyan po tayo ng mga pagpapayo at palakasin po yung ating loob, lalo na po sa mga panahon na may pinagdadaanan po tayong karamdaman. So yun po yung nakita ho natin ditong konklusyon kung bakit po tinuturo ng salita ng Diyos na mahalaga na tawagin po natin yung ating pastor. So, salamat po sa Panginoon na sana po ay meron po kayong natutunan dito po sa ating pinag-aralan.